Okay. So, first, sige, pakita ko yung CFTC. To make things easier, no, yung pwede mong gawin dito ay i-google nyo na lang, Commitment of Traders CFTC. Google nyo na lang to. Okay? Ito yung pinakauna yung titignan natin. Okay? So, click nyo na lang to. Ito yung exact link na meron sa, sa PowerPoint, sa exact link. So, yung gagawin mo dito para makita yung matawag dyan, yung parang notepad, no? Is scroll down. Okay. Hanapin nyo dito yung Chicago Mercantile Exchange. And then you go to short format. Okay. So, meron kang iba't ibang commodities dito na mahanap. So, antayin na lang natin. Medyo naglo-load. Yan, dito. Yung gagawin nyo lang is click, hold CTRL, click F. So, lalabas yung search. And then type in nyo lang Australian. Australian dollar. Yan, lalabas dito. Ganun din. Exactly same yung data doon sa TradingStir. Okay? Pwede mo rin i-type ang New Zealand. Ayan, New Zealand dollar, may kita mo. Japanese yen. Okay, ganyan. Okay, so may iba't iba din na mahanap mo dito. Mahanap mo rin yung butter, yung milk, pero hindi naman tayo interested dyan unless nagbebenta ka ng non-fat dairy milk. Yan. Yung hindi mo lang mahanap dito ay ang USD. Okay? Kasi sa ibang part siya ng CFTC. So balik tayo dito. And hanapin naman natin ang ICE Futures US. Short format ulit. Ignore na lang natin yung long format. And then CTRLF U.S dollar. Dollar. So dito mo naman mahahanap ang USD. Okay? Mga ibang currencies mahanap mo naman dito sa Chicago Mercantile Exchange. Okay? Yung dollar lang yung wala. Right? So, that's a navigation for yung CFTC. Doon naman tayo sa mas maganda tignan, which is tradingstir.com/COT. Okay? So, hindi na natin kailangan pumunta Chicago Mercantile Exchange, whatever ever. Andito na lahat. Okay? Andito na lahat. Meron din tayo dito stock indexes if interested ka. Meron din gold if you want, silver, ganyan. Pero focus muna tayo sa currencies. So, mahanap mo dito. So, yan, magbibigay ako ng isa pang example. So, kanina ang example natin is euro. So, let's look at Canadian dollar naman. Okay, so may kita mo dito. Okay? So, the first thing that we want to do is, ito, yung pinaka-recent kasi is 518. So, this is the most recent reading. Gusto natin makita yung sa 511. View historical data. Yan. So, ito na ang data as of 511. So, ano yung first step na gagawin natin? Kukunin natin ang net orders. Okay? So, net orders nito ay 79,329 minus 40700. It equals to 38629. So, drawing ko na lang dito. Or text na lang. May 11, 38629. Okay. So, May 11 yan. Okay, net orders. Ngayon, i-compare natin to sa May 18. So, change date. Balik tayo sa May 18. Okay. Yan. So, dito na tayo sa May 18. So, 82,026 minus 35914. Okay. So, on May 18, ang net orders ay naging, type ko lang dito, May 18, net orders became 46,112. So, yung nangyari dito ay tumaas ang net.
net orders in favor of longs. That means continuously bullish pa rin ang CAD or Canadian dollar. So, kailangan natin maghanap ng buy orders if ever meron. Okay? So, ayan, alam na natin yan. So, erase ko na to. Erase ko na tong net orders. Ngayon, interpret natin yung changes. So, yung nangyari last week, nadagdagan ng 2,000 longs in order to get 82,026 longs for this reading. Same thing na nangyari dun sa shorts. So, paano natin i-interpret yung changes? Okay. Ang interpretation natin dito ay kasi dumadami ang longs, ang net longs ni Canada, ni Canadian dollar, and mas madami pa rin ng sobrang laking difference ang longs sa shorts. So, i-compare mo si 82,000 plus longs and may 35,000 plus shorts lang. So, that means generally, yung mga institutions gusto pa nila mag-buy. Okay? So, therefore, most likely meron tayong uptrend. Okay? For CAD in general, meron tayong uptrend. Ngayon, yung nangyari dito is nadagdagan pa ng longs. So, ibig sabihin, may demand for higher prices. So, that means bumibili at bumibili pa ang mga institutions. So, expect natin na aakyat pa. So, ngayon, bakit nabawasan ng shorts? Kasi, most likely, ayun, focus kayo sa drawing ko dito. Ang most likely interpretation natin dyan ay bumaba ang CAD ng onte. Kaya nabawasan ng shorts. And bumaba siya to a attractive price na pwedeng bilhin. Okay? Saan nga ba yung attractive price na yan? We have to look at Mate formula para ma-determine kung saan yung attractive price na yan. Okay? Ganyan siya. Pero at least alam natin na bullish pa rin si CAD, so we can buy. And meron ng onting shorts na nabawasan. So that means most likely nagpo-pullback na si price. Kailangan lang natin i-pinpoint saan nagpo-pullback kasi COT data does not tell us where. Where the short orders are and where the long orders are. Tayo na yung gagawa ng interpretation. Okay? Yan. So, ganyan nag-work ang COT data or what I also call order flow. Okay? So, that was an example. Yan. So, how do I use the COT report? Personally, paano ko ginagamit? Okay? I read and update this every weekend Sunday. So, meron akong journal. Yung interpretations ko or yung notes ko, yung analysis na ginagawa ko kanina, parati kong ina-update sa journal ko every Sunday. Yan. I use this as reference along with the bank rider strategy. So yung bank rider strategy is basically hinahanap lang natin yung mga specific areas kung saan sobrang daming orders. Okay? Kaya very important din yung order flow na to kasi hindi rin gagana yung bank rider strategy kung wala to. Okay? And hindi rin gagana tong strategy na to kapag hindi muna natin pinag-aralan yung broad market view and economics. Okay? Kasi yung basis ng orders na to ay sa analysis ng institutions of the broad market and economics per country. Okay? So yun, I look at order flow in WND1. So kapag nagme-mate formula ako, parati ako nagsisimula sa W and sa D1 kasi mas clearly ko maintindihan yung order flow in WND1. Okay, so papakita ko to sa application part na which is yung last webinar nito. Okay? And yun, I enter using the bank rider strategy in H4 or H1. Okay? Kasi syempre naman, ang hinahabol natin dito ay ang risk-reward ratio which hindi natin makukuha yan sa W1 and D1 unless sobrang laki na yung capital natin. Okay? So personally, H4 parati yung ginagamit ko.
Right? Paminsan H1 kapag wala akong mahanap sa H4. H4. And yun, nasabi ko na to kanina, I put my COT analysis in a journal every weekend. So nagmumukha siyang ganito. Yan. So ba tawag dito? Per currency, meron akong interpretation of the COT data which I showed you just now. Okay? And ginagawa ko to, ina-update ko to every Sunday. Okay? Kasi sarado ang market. So yun yung tamang time na mag-update. And also, syempre naman, yung data kasi ay lalabas every Friday. So sakto dan naman yung timing na pwede mo i-update to Saturday or Sunday. Okay, ako Sunday lang kasi mas madami lang yung oras ko.